Guys, ayun, ito. Hindi tayo ngayon sa ano. Ito, naalala nyo to guys. Yan, itong park na to. Oh, na madalas namin puntahan ni Lilo noong summer, no? At ngayon medyo nabukasan na kasi nga syempre malamig na. So ngayon, medyo nasundutan ko ng ano, ng walk si Lilo kasi yun nga, hindi siya umulan ngayon. Okay, compare nung mga nakaraan, talagang nag-ulan-ulan. Pero ngayon lang, today lang. Pero yun, bukas, yun, panigurado, ulan na naman. Yun, pero nakita ko kanina sa ano, sa weather, yun nga, mamaya ulan ulit. Grabe, kung napanood yung ano, yung vlog natin kahapon, no? Ay, sobrang lakas ng ulan at ng hangin, no? Tignan nyo nang resulta. Oh, tignan nyo. Diba? Talagang ano, talagang dito tayo dito. Talagang lagas lahat ng ano, ng dahon, no? Dito. Ay. So, yun guys. Topic natin ngayon, alam nyo ano? Ito, regarding to sa mga ano, dito. Teka lang. Regarding to guys sa mga TFW, no? Nagaya natin. Okay? Kasi meron akong nababasa at napapanood sa mga ano, sa TikTok. Okay, doon tayo po. Doon na nga lang. Sa Facebook, no? Na, yun nga. Dito, Adri. Na kasalanan daw guys ng mga TFWs kung bakit nagigpit dito guys sa ano, sa Canada, no? Actually, meron pa nga akong nabasa niyan sa ano, sa Facebook, no? May nag-comment doon. Siguro ano na yata yun, citizen na or permanent na or matagal na rito, no? In short, matagal na rito. Na yun nga, na bakit daw nagsusumiksik ang mga TFW dito sa Canada. Tapos yun, kaya nga naman nagigpit ang ano, ang Canada ngayon, no? Kasalanan daw ng mga TFW. Well, bilang TFW po, okay, mahirap maging isang TFW sa lugar na to, dito sa Canada. Lalo ngayon guys, lalo ngayon na talagang sobrang higpit nila sa mga TFW, sa mga foreign worker na gaya namin, diba? Sobrang hirap. Bakit kamo? Kasi sa sitwasyon namin, gaya ng sitwasyon namin ngayon, okay, hindi namin alam kung kailan lalabas yung mga kasagutan o yung resulta ng pag-apply namin ng renewal ng aming mga work permit, no? Alam yun, halos gabi-gabi, araw-araw kami nagpe-pray ng asawa ko na nawa ay kami ma-renew at malaya pang makapagtrabaho dito guys sa Canada. No, araw-araw yan guys, sobrang nakaka-stress, sobrang daming pag-iisip ang nangyayari sa amin kasi nga syempre hindi natin alam, no? Anytime kasi pwedeng lumabas ang resulta, though meron namang nakalagay dun sa letter na sinend sa amin ng IRCC na hanggang next year pa naman kaming malayang makapagtrabaho. Kaso nga lang, ang nakalagay doon ay kung kailan lumabas ang resulta, doon namin malalaman. Okay? So mahirap guys maging TFW kasi nga yan, araw-araw ka nag-iisip, hindi ka mapanatag na bukas ba o sa makalawa o sa susunod na buwan ay nandito pa rin ba kami, nagtatrabaho pa rin kami o malaya pa ba kami mapagtrabaho dito. Hindi namin alam guys, hindi namin alam. Mahirap, di ba? Sobrang hirap. Kaya nga, alam mo yun, sobrang blessed na blessed guys yung mga ano, yung mga TFW, yung mga na permanent na rito at ng mga citizen na rito. Bakit kamo? Kasi syempre, diba, hindi na nila kumbaga safe na sila rito sa ano, sa Canada, no? Kumbaga kahit ano nang gawin, alam mo yun, wala na silang pag-aalala na baka mamaya ay mapauwi pa sila. Unless syempre kung gagawa sila ng ano, ng kakaibang ano, krimen or ano. Pero, diba, yung tipong malaya ka makapagtrabaho dito, malaya ka mamuhay dito, diba? Yun yung talagang masarap sa feeling. Lalo't kapag ikaw ay PR na or citizen na, no?
Well, doon naman sa comment na yun, guys. Hindi ko na mapakita sa inyo. Actually, hinahanap ko siya eh. Hindi ko siya nakita ko. Pero, ayoko naman guys ilagay dito kasi nga, syempre, ayoko naman ding, alam mo yun, makapanira ng ibang mga kapwa natin Pilipino rito. Guys, Pilipino yun. Okay, Pilipino, hindi yun ibang lahi. No? Na yun nga. So, guys, ayun, masabi ko lang dun sa comment na yun, guys, actually, may ilan din naman sa inyo na talagang dumaan sa aming mga status ngayon. Okay, alam nyo ang pakiramdam, alam nyo ang feeling, alam nyo ang mga kalakaran, alam nyo yung pinagdaraanan, di ba, ng gaya naming mga TFW sa ngayon. Okay? So ano lang, di naman din namin kasalanan ang kung bakit nagigpit ang Canada. Hindi kasalanan ng mga TFW, actually hindi yun kasalanan, di ba? Kami talagang meron lang kaming mga pangarap para sa amin, para sa sarili namin at sa aming mga pamilya, di ba? Na malay mo, di ba, by God's will kami mapunta rin sa mga status nyo ngayon, mga PR, mga citizen, di ba? By God's will, di ba? Ngayon kung hindi naman para sa amin or hindi naman ipagkaloob sa amin ni Lord yung pinapangarap naming estado na yon, okay pa rin sa amin. Okay, naniniwala kasi kami, lalo kami dalawang mag-asawa na may purpose, di ba? Kung bakit namin nararanasan to, kung bakit namin pinagdaraanan tong mga ganitong sitwasyon. Okay? So palagi namin pinagpe-pray na sana soon by God's will na kami naman mapunta diyan sa mga status nyo ngayon. Diba? Kaya sa amin, alam nyo kung anong inisip na lang namin, in-enjoy na lang namin ang buhay namin dito sa Canada. Diba? Kasi hindi rin nga namin alam kung hanggang kailan o hanggang saan ang maabot pa namin dito. Pero naniniwala kami, okay, na ang Diyos hindi naman kami pababayaan. Diba? Mga PR, mga citizen, o hindi, mapauwi ng Pilipinas or mapag-try sa iba, okay lang yun, walang problema. Diba? Hindi pa naman katapusan ng lahat. Diba? Kung kami ay mabiguman dito sa Canada or hindi mo kami pagpalain dito sa Canada, diba? Madami dyan, hindi pa katapusan ng lahat, no? So yun lang. By the way, shout out sa iyo sa nag-comment na yon. Okay, hindi lang naman din isa yon, marami. Tsaka maraming salamat dahil kahit pa paano, okay, lumalakas ang aming loob, diba, para dun sa mga ganyang komento. So yun, maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Okay, so eto, Lilo, halika na, kami ay uwi na ni Lilo. So guys, yun lang, ingat kayong lahat. God bless you all.